para po mag-tubote. Nantan mo natin yung ang tanging araw. Kalalawak na gawain Lord. Hindi ko rin po sa bawat nakapagbigay pa yun. Lalo niyo po silang pagpalain ng Lord. Upang sagutan sa darating na naman po na rin mo yung naibigay nila ang Panginoon para sa inyo. Lalo din po pa yung next day mga po, hindi po nakapagbigay Lord na ganun din po Lord na turuan niyo po silang paano maging mapagbigay sa inyo pang kayo na po siyang mahuna. I-bless niyo po bawat isa Lord na hindi ko na kayo po siyang laging mag-provide na kami pa Lord sa ganun pa yun na kilalanin po namin na po siya. Tagapagbigay lamang po pa niya, tagagaling natin sa Jesus. Amen. Ready na po ba tayo para makinig ng salita ng Panginoon? Amen! Okay. So bago po ang lahat, bago po natin mapapakinggan ang mensahe ng ating Diyos na Kanyang ibinigay sa Kanyang alipin, gusto ko munang personal na i-acknowledge si Sister Patricia Cabiles. Kanina nakapagkwentuhan kami ng konti. Si Sister Marlene pala ang nag-invite sa kanya. Si Sister Marlene talagang hindi na mapigil. Masyado siyang naiirita kapag wala siyang na-invite. Sana ganoon din po yung feeling natin, yung masyado tayong naiirita kapag hindi tayo naka-invite. So praise God sa buhay ni
ni Sister Patricia. Alam ko na ito po ay kalooban ng ating Panginoon kung bakit nakasama natin siya. At kagaya ng sinasabi ko, hindi po ito nagkataon lamang, hindi po ito aksidente. Kumbaga, ito po ay niloob ng ating Panginoon para sa oras na ito ay makasama natin si Sister Patricia. Kaya mula ngayon, Sister Patricia, magiging kaibigan mo na ang bawat mananampalataya na nandito. Yan na si Sister Maricel, siya na ngayon ang best friend mo. Best friend tayo. Mula ngayon, si Sister Maricel ang best friend mo ngayon, maliban kay ate mo, Marlene. Okay, purihin ng Diyos. So, maalala pa ba ninyo yung pinag-aaralan po natin? Okay, ito po yung mga bunga ng Espiritu Santo. So, ilan na po yung natalakay po natin? Pang-apat na. Pwede ba nating i-recite? Ano yung una? Okay. Pangalawa? Okay. Pangatlo? Pang-apat? Okay. Joyful. Abalang mo may asawa ka, kayo ba lalanti at hindi po ni bantuan. Okay. Panglima na. Kasi yung itinalakay natin, ito po yung joy, pero joyful. Okay. So, nakita po natin doon kung paano po magiging nag-uumapaw yung ating kagalakan. So, marami po tayong mga bagay na pinag-aralan sa joyful. Ano po yung una? Para mapanatili po natin yung kagalakan sa buhay, dapat kinakailangan nandiyan yung praise. Purihin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga spiritual na awitin. Okay, pangalawa, ano pa yon? Yung purpose. Ano yung perspective? Okay. Kinakailangan na magkaroon po tayo ng tamang pananaw na hindi ibig sabihin na kapag nakakaranas tayo ng problema, pag may pinagdadaanan tayo ay naaapektuhan yung ating kagalakan. So, ilagay natin na dapat magkaroon tayo ng tamang pananaw na yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, hindi po yan ang makapag-aalis ng kagalakang ibinigay at inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Okay, ano yung pangatlong P? Ito po yung prayer. Okay. So, tandaan po natin yan. Alam ba ninyo na ang panalangin, isa rin ito na nagbibigay ng totoong kagalakan sa buhay natin, lalong-lalo na kapag yung mga daing at panalangin natin ay tinutugon ng Diyos, doon nako kompleto yung ating kagalakan. Okay, sino bang nakaranas na tinugunan ng Panginoong Diyos ang kanyang panalangin? Amen. Okay, kung amen, initially, ang reaction nyo dyan, ano? Nagagalak tayo. Nakukompleto ang kagalakan natin. Okay, prayer. Pang-apat na P? Presence. Okay, alam din natin na kung gusto pa nating mas lalong mararamdaman o lalalim yung nararamdaman nating kagalakan, o kinakailangan naman ay maranasan natin yung presensya ng ating Panginoon. Nagbibigay din po yan ng kagalakan, lalo na kapag nagbababad ka sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng quiet time mo sa ating Panginoong Diyos. Okay? So yun po yung pang-apat na pinag-aralan natin sa pamagat na joyful. Okay. So, ang panglima, hinihiling ko na buksan natin ang ating mga Biblia ulit dito sa Galatia, chapter 5, 22 to 23. Okay, ulitin natin. Yan po yung pinaka-text natin. Lagay nyo na ng 23 yon. Okay, 22 at saka 23. Okay. So, ang sabi po niya dyan, Galatians 5:22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law.
So, ang panglimang pag-aaralan po natin ngayon, kukunin po natin yung bilis Okay. Yung kindness. Okay. Tingnan na po natin. Yung sa introduction po natin. Dito sa introduction po natin, ano ba yung Tagalog ng kindness dyan sa mga Biblia nyo? Ha? Tingnan nyo sa Biblia nyo. Ano ba ang Tagalog ng kindness dyan sa Biblia nyo? Wala ata kayong Biblia. Salamat po for your cooperation. Okay, tignan ninyo. Ano ba? Wala ba kayong nakikita na Tagalog dyan sa Biblia nyo? Yung kindness? Ha? Okay. Aman, Ajay yun. Mauya mo daw. Okay. Di ba, napag-aralan natin yung goodness, ngayon naman ay kindness. Iba yung goodness sa kindness. Amen. Ang goodness, kabutihan. Pero yung kindness, kabaitan. So, na-differentiate na ba ninyo? Iba yung kabutihan sa kabaitan. Tandaan natin yan. Sabi po niya dito sa introduction natin, it is said that kindness is a language the deaf can hear and the blind can read. Ano bang ibig sabihin yan? Parang natahimik kayo. Ano bang ibig sabihin yan na merong kasabihan na sinasabi dyan, kindness is a language the deaf can hear and the blind can read. How is that? Okay. Tingnan niyo, okay, may punto si Sister Brenda. Ang ibig sabihin yan, ang kabaitan, isang lingwahe yan na kahit bingi, maririnig. Nagbalik na nata, bingi, makakakita. Tapos bulag, nakakarinig. Ano, hindi. Nasabi niya, ang kabaitan, ito ay isang lingwahe. Okay, inyalilinto. Mas maunga kamot Pangasinan. Ano? Inyalilinto. Ano? Inihalintulad. Nakagaya ng isang lingwahe na kahit na ang mga bingi ay mapapakinggan nila at na kahit na yung mga bulag ay makikita nila. Okay, nalilito ko sa inyo. Makikita nila. So, ang ibig sabihin ng kabaitan, kung makikita po natin, kapag ang kabaitan pala ay naipaparanas sa mga tao na kahit bulag ay makikita niya yon. Di ba? Parang imposible, no? Kasi ganyan kabisa yung kabaitan. Na kahit bingi ka, pero kapag ipinapakita mo yung kabaitan sa isang tao, kahit bingi, maririnig niya. Ibig sabihin, very obvious. Halatang halata sa mga tao kapag nagpapakita ka ng kabaitan na kahit bingi, maririnig niya na kahit bulag, makikita niya. Yan ang sinasabi niya. So sabi niya, kindness is not selective. No? Being kind only to those you like. It is not selective, responsive. Sabi niya, responsive, being kind because someone was kind to you first or always material. Naintindihan niyo yan? Okay.
ang kabaitan, kapag sasabihin mong hindi selective, ibig sabihin yan, ang kabaitan, hindi ka dapat namimili kung saan mo ito o kung kanino mo ito pinapakita o ginagawa. Di ba? Sabi na dyan, being kind only to those you like. Halimbawa, ang kabaitan ba ipinapakita lamang doon sa mga taong gusto mo? Hindi kanyo. Pero usually, ganyan ang nangyayari. Naniniwala ba kayo sa akin? Di ba? Kung minsan, nagiging mabait lamang tayo sa mga taong gusto natin. Huwag kayong magtila. Huwag kayong magtila. Totoo yan. Kung minsan, kapag yung mga tao naman na kapag nakikita mo ay kumbaga bagong. Hindi mo na yon pinapakita ang iyong kabaitan. Lalong-lalo na sa mga kaaway nyo. Lalong-lalo sa mga taong buwisit na buwisit kayo. Tama po ba yung sinasabi ko? Kapag ganyan ang pag-uugali natin, na kapag pinipili natin kung kanino natin ipinapakita ang kabaitan, wala kayong gantimpala sa langit. Tandaan niyo yan. Wala kayong gantimpala sa langit. Kindness should not be selective. Hindi lamang ipapakita mo ito sa mga taong gusto mo, ka-close mo. Dapat lahat sa pasak, ipandaod, Pangasinan. Ang gapoy, pipilian mo. Ang gano kasubag mo, kalaban mo, manupaglabat ya, ipanangnang mo, tasika at Kristiyano ka. Pero kapag pinipili mo, wow, nagiging alanganin yung pagka-Kristiyano. Intindihan niyo? Okay, ang sabi pa niya, responsive. Yung pagiging responsive, sabi niya, being kind because someone was kind to you first. Singakin niya ay, so nanununun ko. Sa aliling to ya, Sister Patricia, natatalusan mo, okay. Yung sinasabi nito, halimbawa, ang nagpapakitahan mo lamang ng kabaitan ay doon sa mga taong pinakitahan ka rin ng kabaitan. Naala tayo lalaman. Diba kung minsan nagiging mabait tayo sa mga taong Mabait sa atin. ang galing nyo, talagang nakamas nyo. Ibig sabihin talagang ganyan ang by nature, ganyan tayo. Pero sa sawat, wala nang ganito. Amen. Tama ba? Parang hindi kayo sumasang-ayon sa lahat ng mga anak ng Diyos dito sa sawat, wala na yung ganyan. Kasi nagpapakita sila ng kabaitan o kabutihan sa mga tao, hindi dahil pinakitahan sila, kung hindi tinatawag na mabulo-bulos linawa kayo. So, panangipanang ya, anto? Hindi Pangasinan di kabaitan ay Sister Tess. Kamaungan. Okay, naiintindihan ko natin. Okay, introduction na lamang, tumatama na. Introduction pa lamang, tumatama na. Kaya makinggan nyo ang panglimang bunga ng Espiritu Santo, kabaitan. Dapat ang kabaitan na yan, kahit bingi sana, maririnig niya. Na kahit bulag sana, makikita niya. Kung ang kabaitan na yan ay totoong ipinaparanas natin o ipinapakita natin, hindi lamang sa mga piling tao, kung hindi sa lahat ng tao. Kasi kapag nagkaganon, ganyan ang ginawa nyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Okay, next. We can show kindness through words. Uy.
A smile, a hug, or unexpected acts of love and care. Nanonood si Kayutan. Naku, walang nag-amen. Ha? Nakikita ba sa inyo yan? Sabi nga dito, ito po yung mga bagay na pwede ninyong gawin para maipakita ang kabaitan. Ano yung una? Through words. Papaano ba maipapakita ang kabaitan sa pamamagitan ng iyong salita? Ikal kabatan! Nana, pero kay malunggay yung, hindi pula! Ang bait! Ang bait ano? Ang bait niya pag ganyan kayo. Super bait, di ba? Ganun ka ba, Brother Blas? Hindi po. Ay, hindi po. Wow, hindi po. Kasi kung titignan ninyo, no, na kahit pala sa simpleng pananalita, napapatunayan ng mga tao ang iyong kabaitan. Kaya mag-ingat tayo na sinasabi ng salita dyan na sana na kahit sa ating pananalita, madaling malaman ng mga tao na tayo ay mabait. Hallelujah! Hindi nagbait-baitan. Nana, karawa pa'y malunggay yung... Ay, sige po, mga lakalaba ditan. Ang bait! Natan, no imalis lang. Ala, babae. Wala. Di ba? Okay. Pangalawa, ano pa? Smile. Pakita nyo mga smile mo sa katabi mo. Ipakita mo, sabi ko eh. Sige, pakita mo yung smile mo. Parang ano parang Sabi ni Pastor Oriel, ang smile pala, napra-practice. Tama, kahit natutulog. Practicein nyo na kahit natutulog ka. Napra-practice pala yan. saan mo ay anahin? Ano ka ba mo ba? Nakalakay palito. Siya ang jay. Namataya na kayo. Diba? Nagpa-practice, di ba? Ang gano'n mamapasok ka. Alam nyo, sabi nga dyan, kung minsan, meron din, alam nyo, sa akin, ano, kapag kinakamayan ko kayo, alam ko yung totoong ngiti at hindi. Meron akong discerning spirit. Kapag kinakamayan ko kayo at ngumingiti kayo, alam ko kung totoo yung ngiti mo o hindi, Sister Tess. Kaya mag-ingat kayo kapag ngumingiti kayo sa akin. Mag-ingat kayo, ha? Mag-ingat kayo dahil alam ko yan. Sinasabi ng banal na espiritu. Baka gising aso yan. Alam niya, alam ko pala. Okay, ano pa? Hug. Yan ang ibig sabihin, hindi lamang na ipapakita ang kabaitan sa pamamagitan ng pagngiti. Dapat pala, sanayin na natin, palangiti tayo. Pag may nasasalubong tayo, diba? Di ba? Lahat, ngitian natin. Di ba? Ngitian natin. Pag nakita natin yung aso, ngitian natin. Sanayin nyo na. Di ba? Habang nagluluto ka, naglalaba ka, ngiti. Kasi kapag naging habit mo na yan, lagi ka nang ngingiti hanggang sa pagtulog mo, nakangiti. Di ba? Ang ganda? Hindi nyo ba alam nang laging ngingiti, hindi tumatanda? No, lagyo gabay sa untakan. Ha? Dapat, nay-nay kayo? Problema, no, wala difference na lang. Maninis. Kumalo. Kumalo, hug. Lakap. Yakap.
Di ba? Kayong mga babae, kaming mga lalaki, mga ganyan lang eh. Pero yung mga babae, talagang beso-beso, may yakap. Nararamdaman niyo ba yung totoong yakap? Tingnan niyo, ang yakap pala, pwede mo rin itong gamitin para maipakita yung kabaitan. Bakauntan ka, Sister Marje. Ha? Dapat yung totoong yakap, ha? Oh, tignan ninyo. Makikita ang kabaitan. Dapat walang plastikan. Do not pretend. Ipakita nyo yung totoong yakap. Dahil dyan, nakikita ang inyong kabaitan. Or, sabi niya, or unexpected acts of love and care. Ito rin yung mga hindi inaasahan na ang pag-ibig o pagkalinga ay naipapakita mo sa mga tao. Do you know what? Ang mga bagay na ito, kapag naipapakita natin sa mga tao, madali natin silang akayin. Amen! Madali nyo silang akayin at iyayahin dito. Hindi sila magdadalawang isip sapagkat nakikita nila ang inyong kabaitan. Okay? Kaya starting now, lahat ng mga salita ninyo dapat nakikita ang kabaitan, pati pagngiti, pagyakap, or anything na gagawa kayo, lakipan nyo ng pag-ibig at pagkalinga para maramdaman ng mga tao yan. Napakagandang bagay yan nang sa ganon, nagiging magandang patotoo tayo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Okay? 3 things, sabi niya. We will look at 3 principles we can embrace so God kindness can be fruitful. Kamali na naman. No? Can bear fruit or can be fruitful in our lives. Okay, 3 yan na prinsipyo na makikita po natin para ang kabutihan ng Panginoon, dahil yung kindness nga nanggaling kay Lord yan, di ba? Inilagay niya lang sa ating mga puso, nang sa ganun yung kabaitan na yan ay magiging fruitful o kaya mabunga. Okay, 3 bagay. Okay. Number 1, tignan natin. Okay. Anong sinabi niya diyan? Sa number 1? Okay. Tignan natin, una sa lahat, ito, ewan ko kung naniniwala kayo itong sasabihin ko. One of the characteristics, isa sa mga katangian ng Diyos, siya po ay mabait. Amen. Tama? Mabait. At kung sino man ang tumanggap din sa Kanya, sa kanilang mga puso, ay dapat ay mabait din. Sapagkat yung kabaitan ng Diyos, which is one of His characters, kapag pumasok siya sa puso mo, yung karakter niya na mabait, dadalhin niya sa buhay mo. Kasi nananahan siya dito, right? So, ibig sabihin, it is expected, inaasahan din ng Diyos na ang lahat ng mga tumanggap sa Kanya ay magiging mabait din. Sino nang tumanggap sa Diyos? Amen. Ibig sabihin, mabait ang Diyos, tama? So, ibig sabihin, dapat mabait din tayo. Okay, tingnan natin. Tingnan ninyo, dahil sa kabaitan ng ating Panginoon, a relationship with God is possible because of His kindness. Wow, ang ganda. Basahin natin. Jeremiah 31 verse 3 at saka Romans 2:4. Sabi niya, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Andun yung kindness, Romans. Or do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance, and patience, not realizing that God's kindness leads you toward
repentance. Ibig sabihin yan, tignan ninyong maigi. Ibig sabihin yan, dahil sa kabaitan ng Diyos, magiging posible na ang mga tao ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos dahil sa kanyang kabaitan. Ang ibig kong sabihin ganito. Di ba, sa mga tao, ang mabait na tao, ang dali-daling makipagrelasyon o pumasok sa pakikipagrelasyon ang isang mabait na tao. Tignan ninyo yung mga taong hindi mabait. Kukunti ang kaibigan nila. Di ba? Wala silang tinatawag na gaanong nakakasalamuhang mga tao dahil pangit ang kanyang pag-uugali sa pamamagitan ng hindi nakikita sa kanya ang kabaitan. Pero ang Diyos, pinapatunayan niya dito na tayong mga tao dati, nung hindi pa natin kilala si Lord, nagkaroon po tayo ng personal na ugnayan sa Diyos dahil po siya ay mabait. Amen. Sinabi niya diyan, loving kindness, siya rin po ay mapagmahal. God is so kind, God is so loving, and God is so compassionate. Kaya naging posible na tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya dapat mga kapatid, huwag nating ikakahiyang ipakilala si Kristo sa mga tao. Dahil alam natin na yung Kristo na ipapakilala natin sa kanila ay isang mabait na Diyos. At sigurado na walang imposible na makipagrelasyon sa Panginoon dahil po sa kanyang kabaitan. At ang kabaitan ng Diyos na yan, napatunayan nung ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo para lamang maligtas tayo at makapagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Alam nyo, ang ibig kong sabihin, in short, ang pagbibigay ng Diyos Ama sa kanyang kaisa-isang anak, it is the ultimate act of kindness. Nagpakita ang Diyos ng napakaraming pamamaraan ng kabaitan. Pero yung pagbibigay niya sa anak niya, this is the ultimate act of God's kindness nung hindi po niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak. Dahil sa pagkamatay ni Kristo, anong sabi diyan? No? At dahil sa pagkamatay ni Kristo na pagpapakita ng kabutihan o kabaitan ng Diyos, marami po ang lumalapit sa Diyos para sila ay makapagsisi at maipanumbalik nila ang kanilang buhay sa Diyos. Iniwala ba kayo ng bait ang Diyos? Amen. Hindi lamang mabait, super bait. Kasi nga, kung hindi dahil sa kanyang kabaitan, malamang hindi po tayo nagkaroon ng relasyon sa Kanya. Tandaan niyo yan. So, a relationship with God is possible because of His kindness. Nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos dahil sa Kanyang kabaitan. Okay, pangalawa. Okay. Kanina, patungkol sa Diyos. Ngayon naman, anong sabi niya dyan? Recognize that kindness to others is our response to God's kindness to us. Basahin muna natin bago natin ipaliwanag. Anong sinabi niya dyan sa Ephesians 2:6-7, Proverbs 14:31? And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness, ayan, to us in Christ Jesus. He who oppresses the poor
shows contempt for their maker. But whoever is kind to the needy honors God. Ang ganda na naman. Nakikita niyo? So sabi niya, ang number 2, recognize, kinakailangan kilalanin natin. Ano? Kinakailangan kilalanin natin na yung kabaitan natin na ipinapakita natin sa ibang tao, ito po yung tugon ng kabaitan ng Diyos na naramdaman natin. Ibig sabihin, meron yung tinatawag na, ano bang tawag dito? Chain reaction. Diba? Ibig sabihin, tignan ninyo, papaano ba natin masusuklihan ang kabaitan ng Diyos sa buhay natin? Papaano natin masusuklihan ang kabaitan ng Diyos sa atin? Sa pamamagitan ng Pagsunod sa salita niya. oh. Ayun, number 2, di ba? Di ba? Parang nawala kayo ah. Ang ibig sabi ko, papaano ba natin masusuklihan yung kabaitan ng Diyos sa buhay natin? Masusuklihan mo lang yung kabaitan na yan sa pamamagitan din ng kabaitan na ipapakita mo sa mga tao. That is your tugon. That is your response to God's kindness. Ngayon, parang ganito. Ang Diyos, napakabait sa'yo, pero ikaw, torpe ka. Di ba? Para bang wala kang utang na loob. Ganyan, di ba? Parang wala kang utang na loob. Sa kabila ng naging mabait sa'yo ang Diyos, pinakitaan ka ng Diyos ng kanyang kabaitan, pero ikaw naman, hindi ka nagpapakita ng kabaitan sa mga tao na dapat ito sana yung ganti mo sa kabutihan ng Diyos. Nakikita niyo kaya, recognize, kilalanin ninyo na ang inyong kabaitan sa iba, ito po yung pagtugon natin sa kabaitan ng Diyos sa atin. Okay, naintindihan natin? Okay. Ayaw, subali-bali. Gabagabay, kuya. Atay, imbaga to ditad Proverbs. Awa. Okay. Ano niya? Imbaga to ditad Proverbs? Kontutan, he who oppresses the poor shows contempt for their maker. Ano ba yung oppress? Nagpapahirap. Sabi niya, kung sino man ang mga nagpapahirap sa mga taong mahirap na nga, anong sinasabi niya doon? They show contempt for their maker. Ang mga ganong pag-uugali, para bang ang tinutuya nila ay yun ding Diyos na lumalang o lumikha sa kanila. Hindi pala pwede na ang mga mahihirap ay pinapahirapan natin, mahirap na nga, tapos yung tinutuya natin, di ba? Kasi kapag ganyan ang nangyari, hindi nyo ba alam na kapag ginawa mo yan sa kapwa-tao mo, ang tinutuya mo, ang pinapahirapan mo, yung Diyos na lumalang sa kanila. Di ba? And then sabi niya, pero meron tayong option dito. Alin ba ang pipiliin natin? But whoever is kind to the needy honors God. Generally, kung sino man ang nagiging mabait sa ibang tao, sabi na lang natin, hindi lang sa mga nangangailangan, yan po ay nagbibigay ng parangal sa Diyos. May reward. Amen? Kapag mabait ka pala sa ibang tao, nabibigyan ng kapurihan ng Diyos. Nabibigyan ng parangal ang Diyos. Ang Diyos ay nasisiyahan
naliligayahan dahil sa kabaitan na ipinapakita mo sa mga tao. Amin po ba? Okay, maliwanag po? So, kinakailangan ipakita natin yung kabaitan natin sa mga tao na hindi lamang sana sa mga piling araw. I mean, dapat tayong mga nagsasabing Kristiyano na, itong kabaitan ay dapat laging makita ng mga tao. Sapagkat yung Diyos na napakabait, hindi rin po siya nagsasawang nagpapakita sa atin ng kabaitan. That's why, in return, kung gaano karami ang nararamdaman nating kabaitan, nararanasan nating kabaitan mula sa Diyos, ganyan din sana karami ang ipapakita rin nating kabaitan sa mga tao. Sino sa inyo ang mabait sa mga tao? Nyo, dinaral kayong tampol. Di ba? Mabait ba kayo sa inyong kapitbahay? Okay. Ulitin ko, mabait ba kayo sa inyong kapitbahay? Amen. Eh, sa loob ng pamilya nyo, mabait ba kayo? Amen. Sa mga kaibigan nyo, mabait ba kayo? Amen. Talagang malakas ang pananampalataya nyo. Mabait, wala kang mga kaibigan. Okay. Ito po yung number 2. Ulitin natin ha. Recognize. Isipin mo or kilalanin mo na ang kabaitan mo sa ibang tao, ito pala yung tugon mo doon sa kabaitan ng Diyos sa iyo. Parang ganito. Okay, in short, kapag hindi ka marunong magpakita ng kabaitan sa ibang tao, para bang gusto ko nang ipanalangin sa Diyos na, Lord, huwag ka nang magpakita ng kabaitan yan. Kasi hindi marunong magpakita ng kabaitan sa ibang tao eh. Para bang walang silbi yung kabaitan na nararanasan mo mula kay Lord, kung ikaw ay hindi ka rin lang marunong na magpakita rin ng kabaitan o maging mabait sa ibang tao. Yun po ang ibig sabihin yan. So, ibig sabihin, ang Kristiyano, inaasahan na ng Diyos na dahil mabait siya, na pinaglilingkuran natin, dapat lahat din ng naglilingkod at sumusunod sa Kanya ay mabait din. Oh. Tignan mo nga yung katabi mo kung bumait na. Bumabait pa lang. Oh, bumait na ba? Bumabait pa lang. Pumapait! Hindi bumait, hindi pumait. Bumabait pa lang. Bumait na ba? Bumabait na. Tignan nyo, baka imbis na bumait, pumait lalo. Okay. At ang panghuli at pangatlo, bakit personal application na? Bilis ka. Okay, sabi niya dyan, realize that there are people around us who need to be shown. Basahin muna natin bago natin ipaliwanag. Be kind. Ito ang advice ni Pablo sa mga Kristiyano. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. And then the king asked, is there no one still left of the house of Saul to whom I can show God's kindness? Ziba answered the king, there is still a son of Jonathan. He is crippled in both feet. Grabe rin itong disposisyon ni kung ano, itong si David, ano? Sinabi niya, tinanong niya sa hari, wala na bang natitira na pagpapakitaan ko ng kabaitan sa sambahayan ni Saul? Okay, mananap.
Ganyan sana tayo, ano? Yung nga, sabi ko kanina, yung word na dapat kung Kristiyano ka, yung naiirita ka kapag hindi mo na ipapakita yung kabaitan mo sa ibang tao. Ed. Oh, ang sarap naman kung ganun, ano? Kagaya ni David, sabi niya, wala na ba akong pagpapakitaan ng aking kabaitan sa sambayan ni Saul, Haring Saul? Ibig sabihin, parang yung kabaitan na ipinapakita niya, hindi pa yung sapat para, kulang pa yun para pagtugon niya sa kabaitan din ng Diyos sa kanya. Wow, grabe. And then, kung tingnan natin, dito naman sa Ephesians, be kind, maging mabait, compassionate sa bawat isa, maawain sa bawat isa, magpatawaran sa bawat isa na kagaya ni Kristo na Diyos na nagpatawad sa atin. Oh, andyan yung kindness. Anong sabi niya sa mga Kristiyano? Be kind. Maging mabait kayo. Maging maawain kayo sa bawat isa. Mga patawaran sa bawat isa na kagaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Number 3, paliwanag natin. Realize that there are people around us who need to be shown kindness. Kinakailangan isipin mo, ilagay mo sa utak mo o sa isip mo na marami pang mga tao sa palibot natin na nangangailangan ng kabaitan na manggagaling sa iyo. Because ang katotohanan niyan, mga kapatid, nangyari ito kay Jesus Christ dyan sa Ephesians. Sa isang kwento, dito tayo magtatapos sa number 3. Si Jesus Christ, dahil masyado siyang napakasikat sa kanyang kapanahunan, dahil sa mga kababalaghan na nakikita ng mga tao, at dahil sa kakaibang pagtuturo niya patungkol sa kaharian ng Diyos. So, para bang yung mga tao ay hindi siya nilulubayan lahat. Lagi siyang sinusundan para makinig ng ituturo niya o para makakita pa ng mga kababalaghan. So, one time, maghahating gabi na, pero yung mga tao, hindi pa rin sila umaalis. They wanted more from God or from Jesus. And then, nung nakita niya, yung mga tao na nakaupo sa may damuhan, do you know kung ano ang naramdaman ng Panginoon? Sabi niya doon, He was moved with compassion. Ibig sabihin, nahulog yung kanyang awa. Nahulog yung kanyang pag-ibig doon sa mga tao na sabi niya sa kanyang sarili na para silang mga tupang walang pastor at para silang mga taong walang patutunguhan ang kanilang buhay. Alam nyo, dahil sa sitwasyon na yan, sabi ni Jesus, kailangan pala o marami pa palang mga tao na dapat kong ipakita ang aking kabaitan para sila ay maakay ko at mailapit sa Ama. Anong ginawa niya? Hindi lamang siya naging mabait sa kanyang isip o sa kanyang puso, at nakita niya rin na marami pang mga tao sa kanyang kapanahunan na dapat na pagpakitahan ng kabaitan. Alam niyo ang mga ginawa niya sa mga taong yon? Pinakain niya sila. Ibinigay niya ang kanilang physical needs as an act of His kindness. Hindi lamang yan.
lahat ng kanilang mga sakit, pinagaling niya. That is also another act of kindness. Isang gawa o paggawa yan ng kabaitan o kaya kabutihan. Mga kapatid, this is the essence, number 3, kung bakit kinakailangan maging mabait tayo at kung bakit gusto ng Diyos na hubugin ang kabaitan sa atin dahil marami pa pong mga tao ang nangangailangan para ipakita natin ang kabaitan. At yan po yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Alam nyo, sabi ni Jesus Christ, yung mga taong yun were harassed. They are like a sheep without shepherd. Ibig sabihin, kung i-describe mo yung sitwasyon ng mga taong ito, nangangailangan talaga sila ng pagkalinga, nangangailangan sila ng awa, para bang meron silang gustong makita o maramdaman sa kanilang mga sarili na sa tanang buhay nila ay hindi pa nila nararamdaman. Ganyan ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kung titignan mo, animo, parang masaya sila, di ba? Parang wala silang problema. But deep inside, there is emptiness in their life. Meron silang hinahanap. At sino ang makapagbibigay ng sagot na yan? Sino? Sino? Kami. Ayun! Bakit si Jesus pinuturo niyo ako, kama? Tayo! Tayo dapat sa paggamit ng Diyos, tayo ang magpupuno doon sa emptiness ng puso ng mga tao na hindi pa nila natagpuan hanggang ngayon. Kapag pinuno mo yan, Eric, yung taong yan na pinagpakitahan mo ng kabaitan, mamaya, sasama siya sa'yo. Gusto yung dumami tayo? Amen. Magpakabait tayo. Amen. Praktikal lang, tama? Gusto nyong dumami tayo? Magpakabait tayo. Tama ba ako? Kasi ito naman ang purpose natin eh. Bakit ba nagkakaroon tayo ng pagtitipon? Bakit ba nagkakaroon kayo mga young people ng cell group? Kina Sister Virgie, mga cell groups natin dito sa Durungan Sawat. Do you know the reason? Isa lang kung bakit nagkakaroon ng ganyang pagtitipon. Para marami pa tayong maakay na kaluluwa. Yan talaga ang esensya ng gawain ito at ng gawain mga cell groups during Saturdays. Ngayon, paano natin matutupad ang pag-akay sa mga taong nangangailangan ng kalinga o kaya pag-ibig? Tayo yun. Kaya sabi ko sa inyo, kung mabait lamang tayo, mabuti lamang tayo, hindi malayo na tayo ay dadami. Diba? Meron tayong kasabihan that action speaks louder than words. Ang ganog ka man salita, Brother Eric. Pero nung day kamaungan at sika, tan nasasali na. Yung nararamdaman nila, yung kabaitan sa buhay mo, kahit hindi ka magsalita, yan ang pinakamalaking patotoo mo sa Kanya para maakay mo siya. May napipinto na ba kayo, mga young people, na akayin uli sa next Saturday? Amen. Meron na ba? Kasi yan ang role natin. Yan ang papel natin. Kung bakit nauna tayong pinili ng Diyos para maakay din natin yung iba sa pamamagitan ng kabaitan. Matutupad natin ang ating mga pangitain sa Diyos.
Isa pang tingin sa katabi mo. Tignan mo nga kung talagang mabait na. Isa na lang. Ano nakikita mo? Mabait na ba siya? Mabait na. Sa haba ng pagiging nakatawa natin sa panginoon. Sana huwag mapait ha. Mabait. Hindi mapait. Kailan Okay. kanto. So, yan po yung tatlong leksyon na napag-aralan natin. Uulitin natin ha. Yung number one, ano po yung number one? Dahil sa kabutihan ng Diyos, kabaitan ng Diyos sa ating mga tao, tayo na lamang kaninyo. Bakit tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos? Dahil sa kabaitan niya. At gusto rin ng Panginoon na hindi lamang tayo yung magkaroon ng relasyon sa Kanya, gusto rin niya yung mga taong nasa labas magkaroon din ng relasyon sa Kanya. Paano yon? Sa pamamagitan ng ating kabaitan. At dahil sa kabaitang yan, number 2, dahil sa kabaitang yan, na ipinapakita lagi-lagi ng Diyos sa buhay natin, kung gusto nating masuklihan yung kabaitan na yan ng Diyos, ipakita rin natin, gawin din natin sa iba yung kabaitan na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? At pangatlo, isipin mo na marami pa palang mga tao ang kailangang makaranas ng iyong kabaitan. Ibig sabihin, ang kabaitan dapat hindi humihinto sapagkat marami pang mga taong pagpapakitahan mo nito. Kapag huminto ka na, paano yung mga taong nangangailangan ng kabaitan mo? Wala na. Hindi mo na sila makakaya. Sana ang first impression ni Sister Patricia, yung mga nakasalamuha niya ngayon at makakasalamuha pa niya sa labas ng church na ito, ay mabait. Di ba, Sister Patricia? Pakita nyo. Baka mamaya, bait-bait nyo dito, no, pinmaway kayo. Okay. Mas lalaglabyar na baka. Tignan nyo, ha? Okay? Praise God. In application, number 1, do you have a personal relationship with Jesus Christ? Meron ka na bang personal na ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo? Kung wala pa, hayaan mo na ang kanyang kabaitan o kabutihan ang siyang magpapalapit sa iyo sa kanya sa oras na ito. Gusto mo bang maramdaman ang kabaitan ng Diyos, Sister Patricia? Anong sinabi niya yan? Diyan, kinakailangan tanggapin mo siya at para magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Ganon din tayong lahat. Kung gusto nating magkaroon ng personal na ugnayan sa Diyos, ang sinasabi niya dyan, tanggapin natin siya at hayaan natin na yung kanyang kabaitan, kabutihan ay kumilos sa ating mga buhay. Gusto mo bang tanggapin si Lord, Sister Patricia? Okay. Praise God. So, pangalawa, who can show kindness to this week? Sino ba ang gustong magpakita ng kabaitan sa barangay nyo, sa lugar ninyo, sa week na ito? Tatanungin ko yan next Sunday. Kung saan nyo ipinakita at kanino nyo pinakita, anong oras, minuto, petsa. Okay. How will you practically exhibit God's kindness in your life? Paano ninyo maipapakita ng praktikal ang kabaitan ninyo sa ibang tao? Yun na. Through words, smile, hug. Huwag yung yakapin yung lalaki, ha? Baka yung mga may asawa, yakapin nyo yung asawa, baka mamaya ibang isipin nila. Hindi pastor pag-asawa po. Mga praktikal lamang. Halimbawa, pag may ginagawa, tinutulungan mo siya, di ba? Kung halimbawa, di ba, yung mga simple lamang,
umiimis, ngumingiti ka. Diba? May kumpare, magtukoy na. Okay? May So, kinakailangan, ipakita natin yan. Let us practically exhibit God's kindness to other people or in our lives. And then, last, number 3. Okay, makinig kayo. What did you learn from this lesson? And how will you put it into practice? Ano ba ang natutunan natin sa leksyon na ito? Show kindness para sila ay maakay sa harapan ng Diyos. So dapat gawin natin ito. Let us practice what we have learned. Dapat isagawa natin kung ano yung mga natututunan natin. Kaya mula ngayon, sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, magpakabait ka na. Magpakabait ka na. Sige, sabihin mo, left and right, back and front. Sabihin mo, mula ngayon, magpakabait ka na. Wala pag-asawa ko, sis. Ganyan, no? Kaya, mabait na kayo. Iniling kong yung mga mabait na tumayo. Ang daming mabait. Praise God, yung mga mababait tumayo. Hallelujah. Praise God. Okay, meron pa tayong panahon. May I ask to find a partner? Find a partner. Manang yun. Tawagin mo muna. Mga young people. Sige. Find a partner. So, makinig po kayo. Ang ipapanalangin po natin, una, makinig kayo, una nating ipanalangin sa Diyos na yung kanyang kabaitan ay patuloy niyang iparamdam sa buhay natin. Amen? Pangalawa, at yun din kabaitan natin ay maipakita rin natin sa ibang tao para maakay natin sila. Okay, una, na bilingin natin sa Diyos na yung kanyang kabaitan ay patuloy nating maramdaman, maranasan. Pangalawa, na yung kabaitan natin ay maipakita rin sa mga tao para maakay natin sila. Amen? Okay. Come on, church. Mga mababait, manalangin sa Diyos. Hallelujah.
Di ba nag sa Baduga sa Diba? Gabi yan to. Sa gabi na wala na yung hapon. Okay? Once again, hiling ko na tumayo tayong lahat. Okay. Praise God sa buhay ni Sister Julie. Julie. Okay. Sister Julie, dahil alam ko na ang Panginoon ang siyang kumilos sa kanyang buhay na kahit na sumandaling panahon lamang na nakasama natin siya, subalit naniniwala ko na ang Panginoon ay kumilos sa kanya at merong plano ang Diyos sa kanyang buhay. Si Sister Judy, ganun din kay Sister Patricia. Purihin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Tunay nga, Panginoon, na kung pag-uusapan ang kabaitan na aming pinag-aralan, hindi mapaparisan ng kahit sino man, kahit anuman ang iyong kabaitan, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na tunay na napakabait, at dahil sa kabaitang yan, Panginoon, na ipinapakita mo at patuloy mong ipinaparanas sa amin, naging posible na magkaroon po kami ng personal na ugnayan sa iyo. Lalong-lalo na, Panginoon, kay Sister Julie at kay Sister Patricia. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, tinanggap ka nila na ikaw ang magiging Diyos nila at Panginoon nila mula sa araw na ito. Kaya dalangin ko, Ama, sa buhay ng dalawang kapatid na si Sister Julie at saka si Sister Patricia, patuloy mo ngang iparanas sa kanila ang iyong kabaitan, Panginoon, upang ito ang patuloy na magbibigay sa kanila ng inspirasyon upang hindi lamang sa pagkakataong ito, ikaw ay kanilang paglingkuran kahit na, Panginoon, sa mga natitirang araw pa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay. Kaya nga, pagpalain mo ang dalawang kapatid na ito, Panginoon, na naging kabahagi sa iyong kaharian at sa iyong pamilya sa oras na ito, Panginoon. Jesus, salamat po sa presensya ng dalawang kapatid na ito. Mula ngayon, ikaw na ang manahan, maghari sa kanilang buhay. Patuloy mo silang gabayan at bigyan mo sila, Panginoon, ng paghahangad na lumago pa ang kanilang spiritual na buhay at maging ang kanilang mga pamilya, Lord, tahanan, pagpalain mo. Patuloy kang magparamdam na ikaw ang totoong Diyos na napakabait na kanilang tinanggap sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang mga salita mo
na aming napag-aralan at dumadalangin ako na tulungan mo ang bawat isa na maipakita po namin ang kabaitan, hindi lamang, Panginoon, sa mga piling tao, kung hindi sa lahat ng mga tao, higit sa lahat sa mga nangangailangan ng mga ito, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po kami na kaming mga anak mo na sumusunod sa iyo ay maipakita namin ang kabaitang ito sa mga tao upang ito mamaya, Panginoon, ang magiging susi para susunod sila sa amin at makikilala ka sa pamamagitan po namin na ikaw ang totoong Diyos na nananahan sa bawat buhay namin. Pagpalain mo ang iyong salita, pagpalain mo ang iyong mga anak na nakinig sa iyong mga salita, at hayaan mo ng mga salita mong ito, Lord, ay patuloy na maitago sa bawat buhay ng mga anak mo upang ito ang magiging kalakasan po nila sa araw-araw ng kanilang paglilingkod sa iyo. Lord, sa aming paghiwa-hiwalay, hinihiling ko po na sa bawat anak mo na nandirito, lalong-lalo na sa aming panauhin na si Sister Julie, saka si Sister Patricia, ibuhos mo nga, Panginoon, sa bawat isa ang iyong mapagpalang pagpapala sa oras na ito, Panginoon. Ibigay mo rin ang lahat ng pangangailangan ng mga anak mo. Lahat ng tinahatangkilik nila, pagpalain mo, O Diyos. Lahat ng pinanggagalingan ng kanilang kabuhayan, pagpalain mo. Lagi kang manahan, maghari sa bawat buhay nila hanggang sa kanilang mga pamilya at tahanan. Maging sa aming paghiwa-hiwalay, hayaan mo ng bawat isa, Panginoon, ay dalhin mo na naman sa susunod na gawain po namin sa araw ng linggo upang muli magsama-sama po kaming purihin ka, sambahin ka, at paglingkuran ka sa aming mga buhay. Maging sa aming pagtatapos at paghiwa-hiwalay pansamantala, humihingi po kami ng iyong pag-iingat sa oras na ito. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen! Palakpakan natin si Lord. Praise God. Announcement, sa mga young people pala, next Saturday, ito na naman yung regular na night fellowship ninyo. So, agahan po natin. Start tayo ng 7 o'clock in the evening. Sa mga young people, please, mag-invite na naman kayo para dumami tayo, no? Makita natin ang kabaitan natin sa kanila. Okay? Tapos, meron ding announcement, si Sister Tintin, meron kasing overnight fellowship doon sa Durungan Punta. So, inaanyayaan po yung mga kabataan dito na kapag meron po kayong time, mag-i-start po ng alas 7 o'clock in the evening, yung fellowship doon sa Durungan Punta. Okay? So, yun lamang po. Magandang tanghali po sa lahat. Pagpalain ng